May pasabog daw sa impeachment court si NBI Director Melvin Matibag. Oras na sumalang siya sa witness stand sa susunod na linggo. Bukod dyan, sa susunod na linggo din pagdedesisyonan kung bubulot-latin pa ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Para makitang walang tinatago at matuldukan na ang usapin sa kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman, dapat nga bang pumirma na lang ng bank waiver si Vice President Sara Duterte? Tingin ng Malacanang, meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. ang tila tinutukoy ni Castro ay ang November 2024 na pagdinig sa Kamara kung saan napikon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nag-akmang hampasin ng microphone si dating Senator Antonio Trillanes. Hinamon noon ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank waiver pero bilang kapalit daw, kailangang pumayag ni Trillanes na sampalin siya ng dating Pangulo. Sa huli, hindi pumirma ng bank waiver si Duterte. Sa susunod na linggo, inaasahang desisyonan ng senator judges kung ipasasabi na ba o hindi ang mga tax, AMLAC at bank records ni VP Sara. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, asahan na raw na magtatanong ang mga senator judge. Posible rin daw na mangailangan pa ng mas mahabang panahon para mapag-aralan ito. Kahapon naglatag ng dahilan ang prosekusyon at defense teams kung dapat ba o hindi dapat isabina ang mga record. Ipinunto ng prosekusyon na sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, mismong sina Presiding Officer Cheese Escudero at Senator Judge Alan Peter Cayetano na hukom din noong paglilitis ang nagtalakay na dapat masuri ang mga record ni Corona pati sa mga panahong hindi pa ito Chief Justice. Iginit ng prosekusyon mahalagang masuri ang mga dokumento para mabigyang linaw ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Ang sagot ng defense team, fishing expedition ang hiling na sabina. Hindi rin daw nasasakop ng desisyon sa Corona impeachment ang asawa ng bise na isang pribadong mamamayan. Malalabag daw ang due process, right to privacy at confidentiality ng bise. Sobra-sobra rin daw kung bubusisiin pati mga record ng bise noong siya ay vice mayor pa lang ng Davao City. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. Ang usapin ng tax at bank records ni VP Sara ay paghahanda para sa pinakahuling article na ipipresenta ng prosekusyon, ang unexplained wealth ng bise. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo, tatalakayin pa rin ang alegasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahang sasalang si NBI Director Melvin Matibag na meron daw pasabog ayon sa prosekusyon. Siya raw ang kukumpleto ng naratibo ng naunang dalawang testigo mula sa NBI. Isa lang masasabi ko, mabigat. Being the head of the bureau, he has access to all of the records sa lahat ng to. Kumbaga, he has the keys to the castle. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Bring your own bound. Sagot ng defense team, handa sila. I don't want to speculate kung ano yung purpose ni Director Matibag, but I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. Ang Malacanang umaasa na lalabas ang katotohanan sa paglilitis. Hindi magic word ang impeachment.
Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.